Maayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga sa bawat isa at kami isang kagalakan ulit na makapangaral sa iglesia na ito. Sabihin ko lang na talagang kapag nandito ako, natutuwa talaga ako na magpahayag ng salita ng Panginoon. Salamat dahil ito'y biyaya ng ating Diyos sa atin. So, sa ating pag-aaralan sa umagang ito, marahil ang marami sa atin gustong-gusto manood ng mga sporting events. Whether basketball, or volleyball, or football, or siguro lalong-lalo na yung May 2. Tumatawag May 2, may iba naman, parang hindi yata alam kung anong meron sa May 2. But anyways, mas maganda na hindi natin alam masyado kung ano yung May 2. Linggo po kasi yun. So anyways, sa mga sporting events, mga larong pampalakasan, nakikita natin dito yung mga atleta na involved, na sila'y pawis na pawis, nagbibigay ng kanilang buong kalakasan upang sila ay manalo. Yan ang unang-unang mapapansin natin sa mga larong pampalakasan. Yung mga nagpa-participate, talagang grabing tulo ng pawis nila, talagang para manalo lamang. Ngunit, dito rin sa mga sporting events, meron din tayong makikita pa. At yun yung tinatawag na crowd o yung mga nanonood. Now, yung iba, talagang todo bigay ng cheer, sumisigaw, nakikita natin. Pero magugulat tayo yung iba kasi sa sporting event, deadma. Kasi parang wala lang, nakaupo lang doon. Siguro maraming libre yung ticket nila, kaya wala lang, parang wala lang kahit nasa sporting event sila. Ngayon, may isang commentator na nagsabi na meron daw pagkakatulad ang isang iglesia pati ang isang sporting event. At itong sinabi niya, sabi niya, most churches have become like a sporting event where only few members are actively involved while the rest are left on the sideline as spectators. Sabi po ng commentator, marami daw iglesia ngayon, para na daw mga sporting events kung saan kakaunti lang yung active na nagpa-participate sa gawain at yung iba, yung natitirang mga miyembro, nandoon sa tabi, nanunood lang. Ngayon, hindi ko po i-assume na ito ang kalagayan ng iglesia dito. Hindi po yan ang assumption ko. Baka sabihin, grabe naman, Brother Clive. Hindi naman yan ano. Hindi po yan. Pero, I hope, sa pamamagitan ng pag-aaralan natin sa umagang ito, magkaroon tayo ng panahon para i-examine yung mga sarili natin kung tayo ba ay active participants sa gawain ng Diyos o tayo yung mga taga-panood lamang, na nanonood lamang kung anong ginagawa ng church. Sana matulungan tayo na sa ating pag-aaral mas lalo tayong kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, especially locally dito sa iglesia, dito sa Molino. So, inanyayahan ko pong bawat isa, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 4. Ang focus po natin ay nasa verse 10 at verse 11 lamang. Ngunit para makita natin yung konteksto, kasahin natin mula verse 7. So, unang Pedro, Kapitulo 4, babasahin ko po mula talatang 7. So, sabi po dyan, ngunit, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan. Verse 10, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod
mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo, sa Kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, hilingin muna natin ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli aming Diyos sa inyo pong biyaya sa amin na may pagkakataon kami na sumamba po sa inyo sa araw na ito bilang kapahingahan ng aming pong mga kaluluwa. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, bigyan niyo kami ng bukas na puso at isipan, tanggalin yung distraction sa amin, at dawa nga o Diyos ay malaman namin kung anong kalooban niyo sa pamamagitan ng mga binasa po namin. Nawa Lord ay hiling namin ang inyong pagtulong sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung meron ngang dapat na baguhin sa buhay namin, ipakita nyo. At nawa, mas lalo pa kaming kalugod-lugod, mas lalo pa kaming kagamit-gamit sa inyong pong area. Yun po yung aming pong dalangin sa inyo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun, so, para lang sa general context ng libro na unang sinulat ni Pedro na sulat, yung pinaka-general na tema ng sulat na ito ay yung tamang tugon ng mga mananampalataya sa gitna ng matinding pag-uusig at matinding kapighatian. Kasi mukhang dumadanas yung mga sinulatan ni Pedro ng grabing mga pagsubok sa buhay nila. Ngayon, sa chapter na ito na binasa natin, which is yung immediate context, sa gitna ng mabigat na sirkumstansya ng kanilang buhay, pinapaalalahanan sila ni Pedro na huwag nilang kalimutan yung kanilang responsibility sa isa't isa. So bagamat nahihirapan kayo sa inyo dahil sa pananampalataya ninyo, huwag nyo naman sanang kalimutan kung ano yung mga tungkulin nyo sa bawat isa. At ano yung mga yon? Sabi sa verse 7, yung tungkulin nilang manalangin, huwag nilang pabayaan. Sa verse 8 naman, sabi doon, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig. So pag-initin nyo pa yung inyong pag-ibig sa isa't isa. And then sa verse 9, yung inyong hospitality or pagpatuloy nyo sa kapwa nyo. So ngayon, mula sa pananalangin, sa pag-ibig, at sa hospitality, tutungo si Pedro sa paglilingkod. At yan yung verse 10 hanggang verse 11. So para masundan natin yung ating pag-aaral sa umagang ito, meron lang po akong 4 na punto na ating pong pag-uusapan. So una sa lahat, yung simple truth, yung simpleng katotohanan. Ikalawa, yung selfless na disposition. Ikatlo, ay yung sober perspective. At yung ika-4, yung supreme na goal. Okay? So let's consider, una sa lahat, ano ba yung simple truth o yung ano ba yung simpleng katotohanan na nais ipahayag ng talata sa atin. Sabi ng verse 10, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ngayon, una nating tingnan dito, sino ba yung tinutukoy ni Pedro na bawat isa? So ngayon, hawakan lang natin dito sa chapter 4, puntahan natin sa chapter 1, sino ba yung tinutukoy ni Pedro na bawat isa? Sa verse 1 ng chapter 1, sabi doon, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na ng ibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So dito, sa verse 1, sabi yung mga nangingibang bayan daw na hinirang ng Diyos. No, pag sinabi natin hinirang, parang medyo ano pa tayo dyan, yung ibang pang allergic. Pero tingnan pa natin yung ibang description sa kanila kasi describe din naman ni Pedro kung sino itong mga ito. Puntahan nyo sa verse 8 ng sa same na chapter, sabi daw, ito daw mga to, sabi sa verse 8, hindi nyo siya nakita. Sino yun siya? Sa verse 7, dulo ng verse 7, si Jesucristo, hindi nyo nakita si Kristo, gayon may inyong
inibig. So, ibig sabihin yung tinutukoy dun sa mga sinusulatan niya, ito daw yung mga umiibig kay Kristo. At sabi naman sa verse 18 hanggang verse 19, ito daw pala ay yung mga tinubos ng ating Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan daw ang description nila. At yung kauli, sa verse 23, ito daw yung pinanganak na muli. Sabi sa verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi nang binhing nasisira, kundi nang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So makita natin, no, yung tinutukoy ni Pedro na bawat isa dun sa chapter 4, sila ay hinirang ng Diyos, sila ay umiibig sa Diyos, sila ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at nakita natin sila ay ipinanganak na muli, born again. So sino bang tinutukoy ni Pedro dito? Walang iba kundi ang mga mananampalataya ni Kristo. Ang dinidescribe ni Pedro ay walang iba kundi yung mga nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So simply to say, yung tinutukoy na dun sa bawat isa sa verse 10 ng chapter 4, to put it simply, mga Kristiyano ang tinutukoy niya. At sinabi niya rito, meron din siyang binigyan ng diin dito kasi sabi niya, bawat isa. Ibig sabihin nun, bawat isa, every single one. Walang exception. Hindi niya sinabi na to some, hindi niya sinabing to many. Okay? So, bawat isa. So, yun ang punto natin. Ang kinakausap ni Pedro, mga Kristiyano, nanampalataya kay Kristo, at bawat isang Kristiyano. Ngayon, sabi doon, bawat isa daw ay tumanggap ng kaloob. Diba? Sabi sa verse 10. Ngayon, tanong natin, ano ba yung kaloob na yan? Now, yung word na ginamit dito, kaloob, sa original, ang ano niyan is charisma. Charisma. Ngayon, pag charisma, marinig mo ngayon, parang iba na yung ano natin. Pag sinabing charisma, sikat, di ba? Pero, yung word na charisma, ang pinaka-root word niyan is yung word na charis. At kung familiar kayo, yung word na charis, ito yung tinatranslate natin sa English na biyaya, grace. Yan yung tinatranslate natin. So yung charis, sa Greek, pag tinatranslate sa English, yan yung biyaya. So pinapakita rito, ang binibigyan din, yung pagiging libre ng regalo. So, yung word na charisma, magandang alalahanin. So yung sinasabi, bawat isa ay tumanggap ng kaloob, isipin natin, bawat isa tumanggap ng charisma, maganda siyang alalahanin yung word na charisma kasi pag inisip natin yung kaloob, hindi natin siya pwedeng ihiwalay sa biyaya ng Diyos. Kasi sabi dun, everyone has received a gift, a grace. So when we say grace, ito'y soberanong ibinibigay. Sovereign grace. Soberanong biyaya. Ito'y pabor na hindi kinikita, ngunit ibinibigay ng isang soberanong Diyos sa isang undeserving na tao, which is tayong mga makasalanan. So yung grace na nagligtas sa isang makasalanan is also the same grace na nagbibigay ng kaloob para siya'y makapaglingkod. So nakita natin, now yung word na ito is parehas na word na ginamit sa Romans chapter 12 verse 6. Puntahan natin, Romans chapter 12 verse 6. Sabi doon, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So, sabi dito, Romans chapter 12 verse 6, pinapakita sa atin dito na meron daw yung mga mananampalataya, yung iglesia, yung church, na nagkaroon daw ng kaloob. At yung mga kaloob daw na yun, sabi dyan, magkakaiba.
So, hindi pare-parehas. So, puntahan naman natin. So, makita natin sa Romans 12:6 na yung mga biyaya, yung gift na binigay ng Diyos magkakaiba. Punta naman tayo sa 2 Corinthians chapter 12. Or sorry, 1 Corinthians chapter 12. So, basahin natin yung verse 4 hanggang 8. Sabi doon, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit isang espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit isang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit, sa bawat isa, kagaya nung binasa natin kanina, sa bawat isa, ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu. So dito naman sa 2 Corinthians, makikita natin na tinuturo na yung kaloob daw, gaya nung nabanggit sa Romans chapter 12 verse 6 na verse 4, iba-iba yung kaloob. And then sa verse 7, makita natin na yung source ng kaloob na yan sino? Yung Diyos na banal na Espiritu. Now, i-consider natin dito, yung listahan kasi ng gifts na binanggit sa Romans at saka sa 1 Corinthians, it includes yung mga supernatural na gifts or yung extraordinary gifts nung panahon ng mga apostol. Pero si Pedro, nang gamitin na dun sa 1 Peter, mukhang ginamit ni Pedro ito sa isang broad na sense. So, it may include yung mga supernatural gifts, pero hindi siya limitado sa supernatural gifts. So, ang punto natin dito, yung tinutukoy na kaloob, na regalo ng Diyos, ito daw ay any kind ng ability na ibinigay ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya para sa ikabubuti ng iglesia. Kaya nga ito tinatawag na spiritual gifts. Contrast sa yung tinatawag nila na gifts or talents na meron yung sanlibutan. Kasi nagbigay din ng Diyos naman ng talents or gifts sa sanlibutan para sa ikabubuti ng mundo. Pero para sa bawat isang mananampalataya, nagkaloob ang Diyos ng gift. At yung gift daw na yun, para sa ikabubuti ng iglesia. Okay? To make this, yung punto natin dito, yung simpleng katotohanan na naisipahayag sa atin ni Pedro is this: ang bawat isang Kristiyano ay pinagkalooban ng Diyos na banal na Espiritu ng kaloob. Each one meron. So, ibig sabihin yan, walang pwedeng magsabi na, ay, brother, wala kasi akong gift eh. Hindi pa pwedeng magsabi na gano'n. Ay, ano mo, kaya hindi ako naglilingkod kasi wala naman akong natanggap na gift. So, ayon dito sa binasa natin, ang bawat isang mananampalataya nakatanggap ng kaloob. By way of application, ilang katanungan lamang. Kung ikaw ngayon ay mananampalataya ni Jesus, katanungan, have you identified the gift na meron ka? Nakita na ba natin? Na-identify na ba natin? At kung hindi pa, baka sabihin, hindi ko alam eh. Alam mo man sa hindi, binigyan ka. Ngayon, kung hindi mo pa na-identify, ang unang magandang gawin dyan manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo sa akin ang aking kaloob. Hindi lang tayo manalangin, maganda rin, magtanong tayo sa pastor natin. Kasi siyang nakakakilala rin sa atin, ino-oversight tayo, at alam niya kung saan tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Or pwede rin nating tanungin yung mga nakakakilala sa atin ng mga kapatiran na nakita na, ay ikaw, mahusay kang magsalita, so dito ka, baka pwede kang magturo ng Bible study. O ikaw naman, napakasipag mo, baka pwedeng dito ka, makatulong ka sa pag-aayos ng church. Kaya so pwede nating tanungin. And isa pang kapag sabihin natin hindi natin alam kung anong gift natin,
Kapatid, itong gusto ko sabihin sa'yo, be involved. Ganun kasimple. Gawin mo kung ano pwede mong gawin sa church. Kasi hindi mo malalaman ang gift mo unless ma-involve ka sa iglesia. Hindi pwede, nauupo ka lang, iintayin mo kung anong gift sa'yo. Hindi. Kumilos tayo. Gumawa tayo, ma-involve tayo. And sa pamamagitan nun, sa biyaya ng Diyos, maipahayag sa atin kung anong kaloob sa atin ibinigay. Huwag lang tayong umupo sa upuan natin. Huwag tayong maging mga tamad na Kristiyano. Let's be involved para malaman natin kung ano yung gift natin. Kasi ang punto nga natin, ang bawat isang mananampalataya, meron siyang isang kaloob. At least one. Okay? So yun yung una. Now secondly, consider natin ano ba yung selfless na disposition natin pagdating sa kaloob na ito. Sabi ng verse 10, kung tutuloy nating basahin, kung paano ang bawat isa tumanggap ng kaloob, ano daw ang dapat na gawin? Ipaglingkod ito sa isa't isa. Yun, tigilan lang natin doon. Yun yung ikalawa. Ipaglingkod daw natin sa isa't isa. So ano bang dapat daw na gawin? Once na alam na natin yung ating kaloob, dapat daw ginagamit natin yung ating mga kaloob. At yung word na ginamit is nasa present tense. Ibig sabihin nun, dapat ginagamit mo ng tuloy-tuloy. Sabihin, dapat lifestyle. Hindi hinahayaan na maging stagnant lang. Hindi hinahayaan na tumigil lamang. Yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos, hindi daw dapat tayo maging terminal. Kagaya ng Dead Sea. Tanggap lang ng tanggap ng mga bagay, di ba yung Dead Sea? Tanggap lang siya ng tanggap, walang outlet. Kaya ang nangyari sa kanya, patay na. Now ngayon, isa sa mga realidad dito, many times, ang problema naman ay hindi yung identification ng gift Ang problema, hindi naman problema na hindi mo ma-identify yung gift. Tama ba? Kadalasan, alam natin yung gift natin, ngunit ayaw natin itong gamitin. Ikaw mismo alam mo, itong gift mo, pero ang problema kadalasan, ayaw nating gamitin. It may be due to laziness, dahil tamad tayo, o baka yung iba. Total negligence na lang. Nasanay na walang ginagawa. So, ganun na lang. Now, kung ganun ang kalagayan natin, tulungan tayo ng Diyos na magsisi at baguhin yung disposisyon natin pagdating dun sa kaloob na meron tayo. At sabi din dito, makita natin, sino ba daw dapat yung ating paglingkuran? Sabi doon, ipaglingkod ito sa isa't isa. Alam niyo po kasi, kapag meron tayong kaloob, meron tayong privilege, ang pinakamalaking tendency sa atin ay gamitin yung kaloob na yon para sa sarili natin. Para sa sarili nating purpose, sa sarili nating convenience, sa sarili natin. Para tayong mag-benefit. Pero hindi daw dapat ganito pagdating sa iglesia, pagdating sa gift na natanggap natin. Ang ating mga kaloob ay dapat ginagamit natin para sa isa't isa. Ibig sabihin, dapat gamitin yung kaloob para sa kapakanan ng isa't isa. Dapat daw tayong maging channel ng blessing kung saan yung biyaya ng Diyos na umabot sa atin, na nagkaroon tayo ng gift, nakikinabang yung iba dun sa biyaya na yon. So, ang ating gift ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba. Yung word na ginamit dito pala is yung parehas na salita na ginagamit para sa mga diakono. Sa trabaho ng mga diakono na makita natin sa Acts chapter 6, 2, tsaka sa 1 Timothy 3. Ngunit, hindi naman palagi na ang tinutukoy pag ginamit yung word, tungkol na lang sa deacon. Ang ibig sabihin ng word, generally, is to render assistance or magbigay ng tulong sa pamamagitan ng paggawa ng mga duties. And yung word na ito, ginagamit commonly for, alam niyo kung ano?
table waiter. Alam niyo po ba yung table waiter? Yung nag-aabang sa tabi sa isang restaurant na nag-aantay ng merong nangangailangan, di ba? Yun ang ginagawa ng waiter. Nakatayo siya dyan, mag-aantay na may magtataas ng kamay kung sino ang kailangan ng tulong. So ito po yung word po na yun. Ginamit din siya sa Luke chapter 10 verse 40. Kung maalala nyo, ito yung kwento na si Jesus bumisita kila Martha, meron gathering ng pagtuturo, at si Martha, grabe, sobrang busy siya dun sa kanyang paglilingkod, at sa sobrang busy, sabi niya, Panginoon, wala ka bang pakialam na yung kapatid ko, iniwan ako para maglingkod. So makita natin dito, pag sinabi pala natin tayo naglilingkod, serving can be very tiring. Nakakapagod din. Tama ba? Nakakapagod din maglingkod. Kasi dito nakita natin, si Martha, grabe, napapagod na siya at feeling niya talagang inabandon siya ng kanyang kapatid. Pero alam naman natin na sinabi ni Jesus na mas pinili ng kapatid niya, ni Mary, yung mas magandang portion. Pero ang punto natin dito, ang paglilingkod, hindi ito, hindi siya yung parang lax na buhay lang. Hindi ito yung relax lang. It is tiring to serve. At nakita nila, ginamit din ito sa Romans chapter 15, verse 24 to 25, kung saan sabi ni Pablo, pagdating niya ng napagbisita niya sa Spanya, maglilingkod siya. Now, every place na pinuntahan ni Pablo, he went on to serve, maglingkod. So, ang sinasabi sa atin dito, ang paglilingkod pwede natin gawin kahit saan. Hindi limitado ito. Hindi ito limitado na sa church lang tayo naglilingkod. Hindi. Kahit saan na meron tayong opportunity, pwede natin gawin yan. And the last place kung saan ginamit ito, buksan natin, Mark chapter 10, verse 45. Mark chapter 10. So, salitang ginamit. Hindi na tayo magugulat. Mark chapter 10, verse 45, sabi doon, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Makita natin dito na sa paglilingkod, kailangan ng selflessness. Hindi iniisip ang sarili. Di ba't yan ang ginawa ng ating Panginoon nang siya'y pumarito? Nang pumarito si Jesus, pwede siyang pumunta bilang hari Tama ba? May karapatan ba si Jesus na pumunta bilang hari dito? Meron. Bakit? Maluwalhati siya Siya yung anak ng Diyos Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Pwedeng pumunta dito si Jesus na gano'n, hari. Pero pinili ni Jesus na pumunta dito upang maglingkod. At salamat sa Diyos, yung paglilingkod na yun, umabot sa punto ng pagbibigay niya ng kanyang sariling buhay upang tubusin ng marami. Salamat sa Diyos na gano'n ang naging intensyon ng ating Panginoong Hesus nang siya'y pumunta dito. Paghahatol ang nararapat sa bawat isa sa atin ng mga makasalanan. Kaibigan, huwag mong isipin na ikaw ay matuwid, na ikaw ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Hindi! Ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Nilabag natin ang utos ng Diyos, rebelde tayo sa Diyos, ang karapat-dapat sa atin yung paghahatol niya sa impyerno. Ngunit salamat sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos na ipinadala niya ang kanyang anak. Walang ibang Panginoong Hesus kundi para maglingkod.
Sa paglilingkod na yon, ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Hindi lang namatay, siya'y nabuhay na muli. At ang panawagan, mga kaibigan, para sa atin ng mga makasalanan, magsisi tayo at panampalatayanan natin yung tapos na trabaho ni Jesus dun sa krus. At ang sabi, ang ipagkakalob sa atin ng Diyos, kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ayaw ba natin nun? Ano ba bang hahanapin natin sa isang tagapagligtas na bagamat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, bumaba dito upang maglingkod, mamatay para sa mga makasalanan. Sana mga kaibigan, kunin natin yung pagkakataon na ito. Suko natin ang buhay natin kay Kristo at panampalatayanan siya at tanggapin ang buhay na walang hangganan ang gagaling sa Kanya. Pero ang punto natin dito, paglilingkod, hindi lamang nakakapagod, hindi lamang sa kung saang opportunity na pwede tayong maglingkod, pero ang paglilingkod, last talaga, it will involve selflessness. Kailangan hindi ka nakatingin sa sarili mo. Kailangan hindi ka nakatingin sa sarili mo. Ang problema kasi sa panahon natin, itong ganitong klase ng lengguwahe, very, very, very foreign sa atin. Wala nang gustong maglingkod. Wala nang gustong maging table waiter sa panahon natin ngayon. Tanungin niyo mga bata, anong gusto niyo paglaki? Gusto kong maging table waiter. Ganun bang meron ngayon? Wala na. Wala nang gustong maglingkod eh. Hindi ko po sinasabi na mga bata, hindi ko po sinasabi na maging table waiter lang natin. Ang punto lang natin dito, walang gustong maglingkod. Ang gusto kasi ng lahat sa atin, tayong paglingkuran. Yan ang prominente ngayon eh. Sa pag-iisip ng mga tao. Wala nang gusto. Ang gusto ng mga tao ngayon ay maging mayaman at sila ang paglingkuran. At ang nakalulungkot, even sa iglesia, ganoon na rin ang nangyayari. Sana hindi ganoon ang mentality sa church dito na dahil sabihin, ay, yung na mataas dito mayaman, ako dapat ang pinaglilingkuran. Sana walang ganoon dito. Punto natin, dapat gamitin natin ang ating mga kaloob, hindi para sa mga sarili natin, kundi para sa ikabubuti, para sa kapakanan ng kapwa natin. So, yan ang punto. Application lang, tanong. Kapatid, na-identify mo ng gift mo, ginagamit mo ba ang gift mo? Ganun ba simple? Ginagamit mo ba ang gift mo? Ginagamit mo ba ito para sa sarili mo? O para sa iba? Sana wala rin itong gumagamit ng kaloob niya para mapansin siya at may taas siya. Kundi sana ginagamit para sa mutual service para sa bawat isa. Sa pangtanong dito, kapatid, willing ka ba na gawin yung mga pinakamaliliit na bagay para sa karya ng Diyos? Whether nagluluto pa, nag-aalaga ng mga bata, naglilinis ng church. Willing ba tayong gawin yan? Willing ba tayo? Sana willing tayo. And ang tanong ko, what are the opportunities na pwede tayo maglingkod? Sasabihin ko sa inyo, gaya nung binanggit ko last time, napakadaming gawain sa iglesia, hindi kaya lahat gawin ni Pastor Paul. Tanungin natin si Pastor, ano bang dapat na gawin? Bible study, visitation, yung maintenance ng church, and by the way, encouragement ng mga mananampalataya. Pwede rin yan, isa sa mga kaloob yan eh. Ang mag-encourage ng bawat isa. So, sana ginagamit natin ang gift natin para sa ikabubuti ng bawat isa. Ikatlo, natin, ano ba yung sobering perspective? Ano ba dapat yung isa sa mga dapat na perspective natin? Ito yung pinag-usapan natin kaninang umaga, a God-centered perspective or a Christ-centered. Si Kristo ang nasa sentro nito. Bakit natin nasabi? Kasi sabi, kung babalikan natin sa 1 Peter ulit, chapter 4, sabi doon, ipaglingkod ito sa bawat isa bilang katiwala, bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, dito, ano daw ang dapat na maging mindset natin pagdating dun sa gift na natanggap natin pag ginagamit natin ito? Sabi,
hindi lang dapat na selfless tayo pagdating dyan, kundi dapat daw nakasentro tayo sa Diyos. Gamitin natin ang gamitin natin ang ating mga kaloob na ang mindset natin, tayo daw ay mga mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin yan, we look beyond ourselves, we look beyond din dun sa service natin sa iba. Ginagawa natin ito dahil alam natin tayo ay mga katiwala ng biyaya ng Diyos na natanggap natin. Ulitin ko, no? So, ang perspective pala dapat natin, hindi lang isipin ang sarili natin, or hindi lang din isipin yung kapwa natin, but most importantly, isipin natin na tayo ay mga katiwala ng Diyos dahil tumanggap tayo ng biyaya. Katiwala. Ano bang ibig sabihin ng katiwala? Ibig sabihin ng katiwala, basically, manager yan. Kung kanina table waiter, meron naman tayo ngayon, manager. Okay? So, manager ng isang household. So, ang isang katiwala, isang tao to na pinagkakatiwala sa kanya, yung property or yung pera, whether pera, household, or anything na sa ibang tao. So, ibig sabihin yan, wala naman siyang pagmamayari, pero yung may-ari, ibinibigay sa kanya yung responsibility para pangunahan ito. So, ibig sabihin yan, he is responsible for another's resources. So, yung stewards, wala siyang sarili niyang kayamanan, ngunit dahil mayroong nagbigay sa kanya na responsibilidad upang pangalagaan ang isang bagay, dinidistribute niya yung resources na ito sa ayon lamang sa utos nung may-ari. So, nakuha natin yung katiwala. Di ba parang simple lang yan. May bahay ka, tapos hindi ka nakatira doon. Nag-iiwan ka ng katiwala. Yung katiwala mo na yun, ang gagawin niya lang is kung ano sinasabi mo. Tama? So, ito yung ginamit sa Luke chapter 16, verse 12. Yung mayaman na tao, tinawag niya yung kanyang katiwala para magbigay ng sulit kung paano niya minanage yung pinagkatiwala sa kanya. Kasi may report na niluluspay niya. Hindi tama ang kanyang pamamalakad. Yan sa Luke chapter 16, verse 1 and 2. At sa 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2, puntahan natin, ginamit din ito ni Pablo. 1 Corinthians chapter 4, 1 and 2. Yan, sabi ni Pablo, kahit ituring ninyo kami, yung mga nagpapahayag ng Ebanghelyo, bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay kailangan daw silang matagpuang tapat. So si Pablo, sabi ni Pablo, he counts himself bilang isang katiwala ng Diyos. At ipinagkatiwala sa kanya, yung mga kalooban ng Diyos. At sabi niya, isa sa mga requirement bilang isang katiwala, mabuting katiwala, dapat daw tapat. Faithful. Ibig sabihin, it is someone na pwede mong consistent, na pwede mong pagkatiwalaan. Someone you can consistently rely upon. So, kapag inisip natin ang kaloob natin, isipin natin na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Hindi natin pagmamay-ari ang ating mga kaloob. Ibinigay lang sa atin ito. At ang Diyos ang siyang nagbibigay ng instructions kung paano dapat natin ginagamit yung ating mga kaloob. And we do not want na tawagin tayo ng mga unjust na mga katiwala. Kagaya nung dun sa Luke 16. Ang gusto natin, tawagin tayo ng Diyos bilang faithful na mga katiwala na siyang pinagbigyan tayo. Sabi, pinagbigyan daw tayo, ipinagkatiwala sa atin yung masaganang biyaya ng Diyos. Wow! Ang laking privilege, tama po ba? Binigyan tayo, pinagkatiwala sa atin itong masaganang biyaya ng Diyos. Now, ano bang expression? Paano ba na ipapakita ng isang Kristiyano
na siya ay isang mabuting katiwala ng Diyos pagdating sa mga kaloob. Yan yung babanggitin ni Pedro sa verse 11. Ano bang expression? Verse 11, sabi doon, sino man daw ang nagsasalita, ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng aral ng Diyos, at sino man daw yung naglilingkod, ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. So makita natin dito, nagbigay si Pablo ng dalawang major categories ng gift. One is yung gift ng pagsasalita, at yung kabila naman, general, serving gift. So, paano daw dapat makikita na ikaw ay isang mabuting katiwala dito sa dalawang kategorya na ito? Number 1, kung ikaw daw ay may kaloob sa pagsasalita, ang dapat mo daw gawin ay magsalita ka ng sinasabi mo lamang ay ang salita ng Diyos lamang. Ibig sabihin, itong pagsasalita, kung meron kang kaloob ng pagsasalita, hindi mo daw dapat ito ginagamit ng para-para lang. Hindi mo ubusin sa jokes, hindi mo ubusin sa mga walang kwentang mga kwento. Kundi dapat gamitin ito sa pamamagitan ng pagsasalita. Now, itong speaking gift, it's whether it's public or private, gaya na pag-usapan natin kanina, pwedeng sa grupo o one-on-one. So, hindi natin isasabi rito kapag nakikipag-usap tayo sa kapwa natin. Share tayo ng Ebanghelyo sa iba. We must make sure na ang sinasabi natin, salita ng Diyos. Okay, so yan yung speaking gift. Ngayon, ikalawa, serving gift. Sabi doon, kung ang gift mo naman daw yung gift ng paglilingkod, dapat daw naglilingkod daw tayo sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. Yan bang sabi dyan? Hindi. Sabi sa kalakasan daw na ibinibigay ng Diyos. Ano ito kasing problema sa atin bilang mga tao? Self-sufficient tayo Naka tayo yan ang automatic sa atin Nakadepende tayo sa sarili natin. Let's say, nagtuturo ka ng Bible study, ang muna mong isipin yakang-yakan yan, merong outline dito, tapos na yan. Sabi dito, kapag ginagawa daw natin yung paglilingkod natin, whether naguhugas tayo ng plato or gumagawa tayo ng ibang bagay na nakikita ng karamihan, dapat daw nagtitiwala tayo hindi sa ating sariling laman, kundi sa nagtitiwala tayo sa kalakasan ng Diyos. Na pag naglilingkod tayo, kagaya ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. So, pag pinag-usapan natin yung good stewardship sa pagsasalita, dapat yung salita lamang ng Diyos sa paglilingkod, dapat sa kalakasan ng Diyos. Ang punto natin, ang Diyos dapat ang maging sentro ng ating paglilingkod. Dapat nating ituring ang mga sarili natin bilang mga katiwala ng Diyos. Kung tayo man ay magiging mabuting katiwala na nakatanggap ng kaloob, let's say ang gift mo ay gift ng pagsasalita, salita lang ng Diyos ang ituro mo, at kung ang kaloob mo naman ay paglilingkod, maglingkod ka ayon sa kalakasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. So, application. Nakikita ba natin ang sarili natin na privilege ng mga tao bilang katiwala ng biyaya ng Diyos? Kapatid, katiwala ka ng Diyos. Katiwala ka. And secondly, nagtitiwala ba tayo sa sarili nating kalakasan as we serve? Titiwala ba tayo? Sana hindi. And lastly, tayo ba'y matapat sa paggamit ng gifts natin? Matapat ba tayo? Pwede ba tayong pagkatiwalaan pagdating dun sa exercise ng gift natin? Sabi ni William Barclay, when you are engaged in Christian service, you must not do it as if you were conferring
or you were giving a personal favor or distributing bounty from your own store. But in the consciousness that what you give, you first receive from God. Sinasabi ni William Barclay, kapag tayo daw ay naglilingkod, huwag daw nating isipin as if gumagawa tayo ng pabor na dinidistribute natin yung bagay na nanggaling sa atin. Huwag daw ganun ang isipin natin. Kundi ang isipin natin, maging conscious daw tayo na kung ano man daw ang binibigay natin, kung ano mang paglilingkod yung ginagawa natin, isipin natin, conscious tayo. Tinanggap lang natin sa Diyos yun bilang katiwala. Okay? So, lastly, which is, we'll take it very briefly, ano ba yung supreme goal nitong paglilingkod na to? Sabi ng verse 11b, sabi doon, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, ano daw ang pinaka-purpose ng lahat ng bagay na ito? Now, I believe hindi naman ito limited lamang sa paglilingkod, pero kasama na rin yung ibang mga tungkulin na binanggit sa verse 7 na tingnan natin kanina. So, as we look to God in prayer, as we love yung bawat isa, as we show hospitality sa bawat isa, and as we use yung ating mga kaloob para sa benefit ng iba, ang supreme goal pala dapat natin ay ang maluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaluwalhatian pala ng Diyos ang pinaka-purpose nito. The ultimate purpose ay maipahayag, maipakita, maipakalap, makita ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. And by the way, baka ma-skip lang natin yung phrase na sa pamamagitan ni Kristo. So, wag sana nating kalimutan na sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Ang sinasabi ni Pablo sa atin, yung Diyos Ama, binigyan tayo ng blessing dahil sa ating union with Christ. Dahil tayo ay na kay Kristo, kaya natin natatanggap yung pagpapala ng Diyos Ama. So wag sana nating isipin na, wag sanang makawala sa isipan natin na tanging sa pamamagitan lamang ni Kristo, as we are united in Him, with sa pamamagitan ng faith, na yun lang yung pinaka-point kung saan bine-bless tayo ng Diyos. Si Kristo lang ang dahilan kung bakit tayo nakapaglilingkod. Si Kristo lang ang dahilan kung bakit tinatanggap ng Diyos yung papuri natin. Tanging kay Kristo lamang. So ang punto natin, as we close this message, the glory of God, yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun dapat ang laging goal natin kapag ginagamit natin ang ating mga kaloob. Sabi ng 1 Corinthians 10 verse 31, kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang gawin nyo, gawin daw ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Colossians 3:17, ano man daw ang gawin, sa pagsasalita man o sa paggawa, gawin daw para sa pangalan ng Diyos, nagpapasalamat sa Diyos Ama. Ito rin ang ina-affirm ng confession sa Westminster Catechism. Tanong, what is the chief end of man? Anong pinaka-end na dapat na goal ng man? And what's that? To glorify God and enjoy Him forever. Application lang. Okay, what's your goal pag tayo'y naglilingkod? What's your goal? Is it love for man? For lost souls? Hindi naman masama na ang goal natin ay para maligtas ang iba. Pero hindi dapat natitigil dun eh. We look beyond man as the supreme goal. Ang goal natin, maluwalhati natin ang Diyos. At ikalawang question,
Do you give glory to God sa mga kaloob na binigay sa'yo? Sa Diyos ba ang papuri dun sa mga gift na nakikita sa atin? Merong warning dyan, no? Sa Acts chapter 12, verse 21 to 23. Si Herod, pinagkalooban siya ng gift eh. Meron siyang gift. Ang gift niya magsalita. And nakita natin dyan, sa sobrang galing niya magsalita, sabi ng mga tao, grabe, parang Diyos. Ang ginawa sa kanya ng Panginoon, pinatay siya on the spot. Bakit daw? Kasi hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian na dapat nasa Diyos. So mag-ingat tayo, no, kapag yung gift natin ina-appreciate ng iba. Ibigay natin ang kaluwalhatian kung saan dapat ito nakalagay. Kundi sa nagbigay nito sa atin. Ang Diyos. Bigay natin sa Kanya. Now, sa ending ng verse natin, nakita natin, no, sabi ni Pedro, sa Kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Na-overwhelm siya sa doktrina ng katotohanan na ang lahat ng ito, ang source ng Diyos eh. And overwhelmed with this doctrine, papuri lang ang ibigay. Papuri, worship. Worship is always the result sa mga totoong doktrina na nanggagaling sa Biblia. Hindi kayabangan, hindi pa ganun sa sarili na, ay alam ko to, hindi. Worship. Binababa tayo upang luwalhatiin natin yung Diyos. So sana yan ang gawin natin. So, as we close the message, sana ang prayer namin din sa Moonwalk, na itong iglesia na ito will be the one na maraming membro na hindi lamang nakaupo sa sidelines, pero lahat actively participating sa endeavor ng iglesia na ito. At sama-sama tayo, hindi lang kayo, pati ang iglesia sa Moonwalk at iba pang mga umahawak na katotohanan, na luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng kaloob na binigay sa atin. Manalangin tayo. Salamat po muli, aming Diyos, sa inyong biyaya sa amin. Nakatanggap kami ng mga bagay na hindi naman kami karapat-dapat. Tunay na pribilehiyo para po sa amin ang maging katiwala po ninyo. Sana gamitin po namin ito nang naayon po sa kalooban po ninyo. May we be Christians na hindi tamad sa gift na meron po kami, pero hanapin ang mga oportunidad na pwede kaming maglingkod. Isipin na kami mga katiwala po ninyo. Isipin lagi ang kaluwalhatian nyo dito sa mga gift na meron po kami. Tanim nyo sa puso namin ang mga narinig namin. At tawa nga o Diyos ay maging Christians kami na nagbibigay ng papuri sa inyo. Kaya amin pong dinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus.